Ako ay Pilipino, lumaki ako sa farm. Kay sarap namang basahin ang message po ni Candidate Grandmaster Filipino Daniel Quizon. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako ay Pilipino, lumaki ako sa farm. Kay sarap namang basahin ang message po ni Candidate Grandmaster Filipino Daniel Quizon. Ang sabi nyo, panalo po ako bro. Salamat sa Diyos. Grabe mga kamatya, super losing talaga siya. Papaano kaya nagmilagro ito? Ayan, tingnan na kagad natin. Ongoing pa ngayon ang round number 7. Nag-E4 si IM Denden, nag-C5 si GM Gleb. Nag-Knight C3, Knight C6, Knight GE2, G6. Hindi ako makapaniwala. Tingnan nyo mga kamatyas ha. Pumasok po sa Accelerated Dragon. Knight F6, kinapture. Yan talaga linya ni IM Denden. Napansin ko na po yan pagka Accelerated Dragon, ginaganyan niya. Yung tipong nandidihado ng development na napapabalik yung knight sa G8 pagka ganito. Tandaan nyo po ha, magagamit nyo ito. Capture muna sa C6, then E5. Isa yan sa magandang panlaban sa Accelerated Dragon. Knight G8 and nag-Bishop D4 at nag-Queen A5. Ang hangad dito ni GM ay tagpasin ang pawn sa E5 at nag-F4 para depensahan. Nag-F6, talagang gusto ng black na makaluwag-luwag, basagin ng E5. Nag-E6, yun lang. Ito medyo hindi ko na alam ito. Pakain ulit yung pawn, pero nag-D5 lang si GM. Ayan, alamin muna natin mga kamatyas, no? Pag kinapture ang pawn sa E6, magku-Queen F3 lang to attack the C6 pawn. Ngayon, kapag nag-Queen C7, magbi-Bishop C4. Ayun pala. At dito, kitang-kita ang delayed developments ng king side. Tapos later on, pwedeng mag-castle sa king side or sa queen side, then aatakihin yung pawn sa E6. Malalim ang preparasyon ni Denden. O, balik tayo. Kaya pala, nag-D5 lang dito si GM at nag-Queen E2, dinipensahan na bad movean. Dapat daw po F5 pala tira dyan. Pang-depensa at halimbawa, capturing niyang sacrifice pawn, may Queen H5 check. Pag nag-King D8, magka-castle queen side lang. Malalim pala ito. Pag nag-Bishop takes, may Bishop E3 lang para hindi makadevelop. So dito, palamang ng palamang ang puti ng mga pawns pero hindi naman makadevelop yung king side. Di ba? Ako ay Pilipino, lumaki ako sa farm. Ba't ba? Narinig ko kasi yun eh. Napanood ko kanina eh. Queen E2, nag-rook B8 at inatake ang pawn sa B2, nag-castle. C5, ayan dito mga kamatya. Sige po, pakiguess niyo yung ginawang interesting ni IM Denden. Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po mga kamatyas. Boom! Bishop takes C5. Good move yan. Eksakto sa computer engine. Good move ulit. Queen C7, Queen E4. Yun lang. Ito yung pinanood ko kanina. Sabi ko kako, nako, alanganin. Tingnan nyo evaluation bar. Ang laki ng lamang. Ang tamang tira daw ay Queen E3. Yan pala. Tapos ang gagawing continuation, A6 and Rook C5. Nako, pagkalalim-lalim ng mga continuations, mga kamatyas. Okay, at balik tayo sa Queen E4, nag-Bishop H6. Ayun, inatake muna yung pawn sa F4. Pero teka muna mga kamatyas, talagang makalikot itong position na to, no? Ano mangyayari pag tinuhog yan ng pin? May Rook D7. Pero lamang pa rin ang black eh. Pwede rin palang i-apply ito, no? Yun nga lang, mahirap din. Hindi rin biro. F5, then Bishop B5 check. Magki-King F8 and Knight takes E4. F takes E4 and C4. Depende sa Bishop. A6, Bishop takes B2, King C2, and Bishop D4. Lamang pa rin ang black. Tapos mag-Rook B1, etc. etc. Lamang pa rin ang black, mga kamatyas. Isang pyesa kasi. Pero balik tayo sa ginawa. Nag-Bishop H6, nag-Rook D4, pero G3 okay din naman.
Nag-king F8, ilag na, at nag-bishop C4. So, labas lang, develop. Pero ang laki pa rin ng evaluation bar, ano? Queen E3, ayan. Nagkukwentuhan nga kami kanina ni Queen Kwang Kwong eh. Pinakita ko sa kanya yung position habang nasa sala set kami kanina. Sabi niya, oo nga, laki ng evaluation bar. Losing. Sabi ko nga, losing. O, Knight F6, patong battery king G7 and nag-G3 para suporta sa pawn. Rook F8. Ayan, oh. Parang artificial castle, oh. Magki-king H8 then bishop G7. Bishop B3, yan din ang tira ng computer engine and king H8. Rook C4. Ay, nako, grabe. Ang hirap ng position. Queen B6. Queen E5. Siyempre, iwas si Denden. Lamang ng isang pyesa yan, eh. Rook A8, mga kamatsas. Doon na bad move. Dapat daw ang tira bishop B7, develop lang. Oh, medyo na-pressure kasi yung time din, mga kamatsas. Mangyari 3 minutes na lang si GM, 19 minutes pa si Denden. Nag-rook A8, rook C7, atake sa pawn, bishop G7, tuluyan ng nag-blunderations. Wala nang oras eh. Dapat daw po tira queen B8. Naku po, kahirap namang makita. Parang tipong magku-queen C5 lang, mga ganun-ganon. Tapos, tagpasin yung pawn sa E7 eh, no? Mahirap nang makita yung queen B8, parang ang pangit din sa human eye eh. Bishop G7, rook takes E7, nag-knight H5. Okay. This time, mga kamatsas, another brilliant shot. Pakiguess nyo po, sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po sa mga nakakuha ng hataw na rook takes bishop, sacrifice, capture, E7, rook E8, knight D5, sunod-sunod pala yung napakagandang tira. Queen C5, knight C7 double. Ay, ang ganda. Saya-saya ko talaga, no? Kinapture, capture, nag-bishop A4, ayun, no? Tusok. Nag-resign dito si GM. Ang ganda sa mata. Congrats din. Ayos. Kasi pag kinapture po yan, mag-rook D8. At syempre, magda-knight E8 yan. And dito muna ka-capture. Bagsak ang isang pyesa. Aray, nako, sakit. Malupites. At halimbawa naman kung tumira lang ng walang tira talaga, no? Bishop B7, capture, and magro-rook D8, bishop C6, at may E6. Pag nag-king G7, rook C8, hahabulin ang bishop, C4, ayun, wala na rin pala, mga kamatsas. Ako ay Pilipino, lumaki ako sa farm. Maraming salamat po, mga kamatsas. At ngayon, tingnan natin ang standing so far. Ongoing pa po ngayon eh, hindi pa tapos yung iba. Ito yung mga kaganapang nangyari na. So, wala pang score yung iba eh. At napakaganda naman. Oh, but wala pang score si IM Quezon. Oh, medyo late lang kasi naglalaro pa yung iba, mga kamatsas. Tingnan natin kung ilan na po ang plus rating dito ni IM Quezon. Wala pang result yung round number 7 niya, mga kamatsas. Hindi pa na-encode. So, wala pa talaga. So, abangan natin. Baka mga plus 5 na dito si IM Quezon. At nangangailangan na lamang po siya na maabot ang 2,500 at least flat na rating. Then, magiging Grandmaster na siya. Congrats din! At basahin ko uli yung chat mo. Sarap naman. Nagulat naman ako. Tuwan-tuwa ako. Sabi niya, panalo po ako, bro. Salamat sa Diyos. Yan ang dapat, mga kamatsas. Sa manalo, sa matalo, anuman ang resulta, pasalamat tayo sa Diyos. Dahil hindi naman kung mutalo tayo, hindi na tayo ginabayan ng Diyos eh, di ba? Kung minsan ang pagkatalo natin, ang failures, pagtuturo sa atin yon para mas lalo tayong tumatag at maging karapat-dapat sa atin ang achievement na ibibigay sa atin. Okay? Maraming salamat po, mga kamatsas! Congrats! IM Quezon! At ito po ang picture niya. Pareho kaming nakakamatsas jacket. Okay, maraming salamat po, mga kamatsas! Kita-kits sa mga susunod pang chess updates.